Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. This is really the perfect time to do it. We are now 7,489 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, ang ano natin pag-usapan po natin today, yung ano po, no? Tuloy ang tapat na paglilingkod, sabi ni Sara Duterte. Okay? Si Sara Duterte po, ang ating pangalawang pangulo, no, sabi niya, tuloy ang tapat na paglilingkod. Sara Duterte nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos na nagtitiwala, patuloy na nagtitiwala sa kanya na hindi lang bilang vice presidente, no, kasama niya ang 32 million votes, kundi pati bilang DepEd Secretary si pangalawang Pangulo, Attorney Sara Silverman Duterte. Tandaan po natin guys na itong dalawang ito, no, BFF sila, no, kasama po sila, no, they are Unity Alliance, no, magkasama po 'yan mula bago eleksyon, nung kampanya, ng bawat rally, nandun po si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte. Sinuwertihan din lang na nanalo sila parehas, mas malaki ang mandato yung pangalawang pangulo, Sara Duterte, kesa kay Pangulong Bongbong Marcos, no? So itong dalawang top politikus natin ay talagang patuloy na magtatrabaho na magkasama sila, no? Ayun, talagang remain intact pa rin, no? So hopefully, we are hoping and praying that the Duterte side would be silent about it. Kasi ano nga, nagtiwala na nga, di ba? O sabi naman ni pangalawang Pangulo Sara Duterte, since nagtitiwala si Pangulong Marcos sa kanya, ay talagang pinapromise niya na ipagpapatuloy niya na magsilbi with integrity, no, after ni Presidente Marcos decided to retain her as the country's education chief, no? Wala para siguro kung matatanggal man lang ito, matatanggal siguro ito 1 year before the 2028 election. Okay, so nagpasalamat siya, no, kay Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na pagtitiwala sa kanya bilang kalihim na kagawarang education, kagawaran ng edukasyon. Ito, ang pagsasalamat na ito ay pinost ng staff ni Vice President Sara Duterte, at the same time DepEd Secretary sa kanyang Facebook page. Okay, sabi niya rin doon sa kanilang post na makakaasa po daw tayo na ang DepEd na binubuo ng ating mga guro at non-teaching personnel, mga consultants, ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Ay naniniwala ako na hindi lang sila nagsisilbi sa mga mag-aaral, kung hindi sa mga magulang ng mag-aaral. No? So, sa interview po ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, wala po siya nakikitang rason na tanggalin at patalsikin si pangalawang Pangulo Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. No, so sabi rin ng ating mahal na Pangulo na talaga namang si Duterte ay talagang makikip niya ang kanyang pwesto as DepEd Secretary since she is neither incompetent or corrupt. Hindi po corrupt or talagang walang kaalaman si pangalawang Pangulo Sara Silverman Duterte. Okay. Oh, eto pa, no? Uh, itong desisyon na ito, kahit na talaga nagkaroon ng lamat ang relasyon ng ating unang ginang, Lisa Araneta Marcos at saka si Vice President Sara Silverman Duterte, no? So ina-assure din po ni Marcos ang public na yung between the two women, yung rift nila would not disrupt his working relationship with the Vice President. And then sinabi rin niya na talaga namang makakaasa ang publiko na maayos nila ang kagusutan ng kagusutan ng ano, no, ng ang tawag dito, ng um, gusot, no, na ito between the Vice President and the First Lady Lisa Marcos Araneta.
Okay? So, alam naman po natin na in-interview si First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Ni Katunying at doon lumabas na galit pala siya kay Vice President Sara Duterte, no? May personal feelings, no? Tapos bigla rin nag-react si Vice President Sara Duterte nang sinabi na yung personal feelings ng unang ginang ay walang kinalaman sa kanyang mandato bilang Vice Presidente at opisyal ng gobyerno mula sa Department of Education, no? Sinabi rin niya na ang gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos at siya ay talaga naman dapat mag-focus sa country's pressing problems such as high food crimes and ano 'to, high food crimes and crime. Anyhow, ano pa yung kuryente po natin sobrang ay grabe, nakaranas po tayo ng pag-brown out 'no, kagabi hanggang kaninang umaga 'no, almost ano po yun, almost 12 hours po, more than 12 hours po ang nangyari na brown out. Ano ba yan, parang ngayon lang po tayo nakakaranas ng gano'n. Now, ito po si Manila 3rd District Representative Joel Chua 'no, talaga namang kwinestyon ang karakter at integridad ng ating mahal na pangalawang pangulo na si Sara Silverman Duterte 'no. Sabi pa niya na magkaroon ng, ah, nipis ng mukha ano, show some decency and resign from her post as DepEd Chief, kasi po, 'di ba alam naman po natin talagang ina-attack po ng Duterte administration or Pangulong Duterte at kanya-kanyang mga anak at mga alipores ang administrasyon na adik si Pangulong Marcos 'no. Actually nagkausap kami ng isang kaibigan kanina 'no, ang adik daw ay si Pangulong Duterte, pero ano lang naman 'yon, biruan lang namin 'yon, okey? Wala lang naman 'yon 'no. Now, since ano po, nung nananahimik po si Vice President Sara Duterte sa, attack ng kanyang pamilya, ay dapat daw magkaroon ng decency according to Representative Joel Chua ng 3rd District of Manila na magkaroon ng decency si Vice President Sara Silverman Duterte na mag-resign na po talaga dahil nga po nananahimik siya. No, ako rin po ang expectation ng iba, since kakampi ka ng Pangulong Marcos, dapat sinasabi mo rin, "Oh, manahimik kayo. Oh, nandito ako sa gobyerno ng Pangulong Marcos. Bakit kayo patuloy na ina-attack nyo ang ating Pangulo? Talaga naman nagtatrabaho siya." O kaya naman, dapat sinabi na niya, "Oh, hindi po totoo ang inyong mga sinasabi na adik o bangag si Pangulong Marcos dahil ito po, nakikita po natin na nagtatrabaho naman po ang Pangulong Marcos." Okay, sana po gano'n. Anyhow, 'no, maayos din po ng mga tatlong partidos na ito, tatlong personalidad na ito, Pangulong Marcos, Vice President Sara Duterte, at Lisa Araneta Marcos ang unang ginang. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo para naman we can be able to maintain and sustain this channel. #WalkWithLan. Bye po. God bless you all.